Magandang hapon sa ating lahat. So, ngayon sa araw na ito, ating ipagpapatuloy ang ating napag-usapan sa Araling Panlipunan 9 ukol sa sektor ng paglilingkod. Sa nakaraang online class, nakaraang online video natin, pinag-usapan natin kung ano nga ba ang sektor ng paglilingkod at ano ang mga importanteng bahagi, mga importanteng konsepto na dapat nating malaman tungkol sa sektor ng paglilingkod. Bago tayo magsimula sa ating lesson ngayon, pasadahan natin ng mabilisan ang ang mga konseptong ating nabanggit nung nakaraang online live video class. So, una, i-define natin o nilarawan natin kung ano nga ba ang sektor ng paglilingkod. Ito ay ang sektor o sektor na nagbibigay sa atin ng nagsasagawa ng iba't ibang uri ng mga serbisyo sa halip na serbisyo at paggawa o labor sa halip na paggawa ng mga pisikal na produkto. Yung dalawa nating napag-usapan na yung sektor ng agrikultura at sektor ng industriya, silang lahat ay nakakagawa sila ng mga pisikal na produkto, tangible na mga produkto. Samantala, ang binibigay sa atin ng sektor ng paglilingkod ay serbisyo. Hindi siya bastang tangible, pero ano po sila. Kailangan pa rin po natin, kumbaga hindi siya basta-basta. Ano yung mga nasa sektor ng paglilingkod? Simulan natin. Una ay ang sektor ng transportasyon, komunikasyon at imbakan. Kumbaga ang mga produkto natin, ang ating impormasyon, ang tayo mismo, mga tao na kailangang gumalaw ay binibigyan ng serbisyo. Kumbaga nakakalipat tayo from one place to another sa pamamagitan ng sektor ng paglilingkod. Ang ating mga jeepney driver, ang ating mga bus driver, ang ating mga telecom companies, ang ating mga linya ng telepono. Lahat ng yan, ang mga nagdi-deliver ng ating mga parcel at packages, lahat ng yan ay nasa serbisyo ng sektor ng paglilingkod. Sunod ay ang kalakalan o trade. Dito papasok ang ating mga tindahan. Wholesale man to o retail, basta dito ibinebenta ang ating mga produkto, ang mga produktong tapos na, ibinebenta na, ito ay pasok sa kalakalan or trade. Pangatlo, ang serbisyo o subsektor ng pananalapi. Kasama ito sa sektor ng paglilingkod. Ang ating mga bangko, ang ating mga bahay sanglaan, ang ating mga remittance center, lahat ng yan ay pasok sa sektor ng paglilingkod. Sunod, ang mga nagpapaupa ng mga bahay o nagbebenta ng kanilang bahay sa pamamagitan ng real estate services. Yung mga negosyo na yan, mga industriya na yan ay pasok sa sektor ng paglilingkod. Tapos, lahat ng iba pang mga serbisyo na hindi natin nabanggit, pero kapag ito'y galing sa pribadong kumpanya, ito ay simpleng paglilingkod ng pribado. Halimbawa dito, consultancy services, cleaning services, security, law firm. Lahat ng ito specialized na mga services para sa atin. Kumbaga, isipin natin kung hindi sila gumagawa ng produkto, pero binibigyan tayo ng serbisyo, pasok ito sa sektor ng paglilingkod. Kapag galing sa mga pribadong kumpanya, ito ay paglilingkod na pampribado. Kapag naman ito ay galing sa ating pamahalaan, katulad ng edukasyon, kalusugan, seguridad at social welfare, ang DepEd, ang DOH, ang ating Armed Forces, ang ating PNP, at ang DSWD. Lahat ng ito ay paglilingkod na pampubliko. Ngayon, kilala ang mga Pilipino bilang masipag, kilala ang mga Pilipino bilang adaptable. Kaya, kilala ang mga manggagawang Pilipino, lalo na sa sektor ng paglilingkod. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ngayon, malaki ang kahalagahan ng paglilingkod dahil maraming trabaho ang nagagawa. Maraming trabaho ang nagagawa mula sa sektor na ito. Ito ay suporta rin. Ang sektor ng paglilingkod ay suporta rin sa iba pang mga sektor. Malaki ang ambag ng sektor ng paglilingkod sa ating ekonomiya na nakakapagpalakas nito. Nakakapagpalakas sa ating ekonomiya.
Ito rin ay isa sa mga main sources ng ating innovation at technology na ginagamit dito sa Pilipinas. Ito ay social catalyst. Ito ay catalyst mismo o nagpapabilis ng ating pag-unlad na panlipunan at kultural. At isa ito sa mga malaking nakakapagpabuti ng kalidad ng buhay. Dahil nga, ito ay nagbibigay sa atin ng malaking bahagi ng ating mga trabaho dito. Pero, hindi natin maikakaila na mayroon pa rin problema o hamon na hinaharap ang ating buong sektor ng paglilingkod. Marami na ang ating kakompetensya, lalo na pag pinag-usapan natin ang global market. Meron pong kompetisyon at globalisasyon na ating pinag-usapan. Meron ding ang ating mga technologies rin po mismo ay nagbabago. So, kinakailangan ng mismong sektor, ng malawakang sektor na magkaroon ng adoption. Isa rin, mahirap rin kumbaga, isa rin sa mga kinakailangang pag-usapan ay ang mga regulasyon at polisiya na kaakibat ng ating nakaakibat ng serbisyo o sektor ng paglilingkod. Siyempre, the customer is always right. Pag ang ating serbisyo laging hinahabol, laging hinahanap ng ating mga negosyo sa sektor na ito, ang kalidad ng kanilang serbisyo dapat mataas ang kalidad ng kanilang serbisyo at satisfied palagi ang kanilang mga customers. Maging kinakailangan rin nilang sumunod. Meron din dapat silang pangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa. Hindi pwedeng overwork, underpaid. At syempre, meron ding pagbabago sa demand mismo ng ating may pagbabago sa demand ng ating ng global market. Iba-ibang serbisyo po ang hinihingi, ang hinahanap sa atin ng ating ng global market. Kaya kinakailangan po nating Ngayon, dito tayo natigil at ito ang ating mga susunod na pag-uusapan. Ano yung mga ahensya ng ating pamahalaan na tumutulong o naghahanda upang matulungan o mapalago ang ating sektor ng paglilingkod? Unang-una sa lahat, ang ahensya na kumbaga chief na nagbabantay, naninigurado ng kaayusan sa sektor ng paglilingkod ay ang ating Department of Labor and Employment o DOLE. Ngayon, ito po siya ang nagsusulong ng malalaking pagkakataon para sa trabaho, humuhubog sa kakayahan ng mga manggagawa at nangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa at nagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan ng industriya ng paggawa sa bansa. So, kumbaga, sila ang governing body sa ating sektor ng paglilingkod. Dapat sila ang naniniguro na ang ating mga trabahador, ang ating mga manggagawa ay nakakatanggap ng kanilang mga sahod sa tamang pamamaraan at nakakapagtrabaho ng matiwasay. Ngayon, ang DOLE ay para sa mga Pilipinong nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Ngayon, may bago tayong ahensya na tinatag lamang noong 2022 sa pamamagitan ng Republic Act 11641 o ng Department of Migrant Workers Act. Tinatag ang Department of Migrant Workers or DMW. Marami po dating sasabihin ko po, marami pong mga ahensya, kalat-kalat po ang mga ahensya na ang purpose ay para tutukan ang ating mga overseas Filipino workers. Nabanggit po natin kanina na talagang ang mga Pilipino ay hinahanap, sought after ng mga employers sa ibang mga bansa. Kaya maraming Pilipino ang naglalakas loob, ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya kinakailangan mayroong ahensya ng gobyerno na tututok sa kanila at magbibigay sa kanila ng serbisyo upang
upang makapagtrabaho sila na matiwasay. Ang layunin ng Department of Migrant Workers ay pagsamasamahin sa iisang ahensya ang lahat ng serbisyong may kinalaman sa mga migranteng manggagawa o bagay yung mga manggagawa natin sa ibang bansa upang mapabuti ang koordinasyon at paghahatid ng mga serbisyo. Ibig sabihin, kumbaga yung mga mula sa pagkuha ng passport, mula sa pagtatrack sa kanila kung saan sila nagtatrabaho, hanggang sa kanilang mga benefits dito sa Pilipinas, ang Department of Migrant Workers ang coordinating body ng lahat ng mga functions ng ating ng para ng mga functions na para sa ating mga OFW o Overseas Filipino Workers. Ngayon naman, itong tatlong ahensya naman ito ay nakatutok naman sa pag-develop naman ng skills ng ating mga manggagawa. Para sa mga vocational skills na binubuo para sa ating mga kabataan at para sa ating lakas paggawa, andito po ang Technical Education and Skills Development Authority o mas kilala sa pangalang na TESDA. Ito ay tinatag sa bisa ng Republic Act 7796 noong 1994 at isinusulong nito ang buong partisipasyon sa industriya, paggawa at lokal na pamahalaan at mga institusyong teknikal at bokasyonal upang sanayin at paunlarin ang kasanayan ng mga manggagawa sa bansa. Kumbaga, ang purpose po ng ating TESDA, pasok po mismo sa kanyang pangalan, Technical Education at Skills Development. Ito yung mga kumbaga hindi lang ito basta yung mga natututunan natin, pero mga practical skills na pwede pong gamitin sa pagtatrabaho. Sila po kumbaga yung mga naririnig nyong NC1, NC2, NC3, sila po ang may authority. Sila pong nagbibigay ng mga bagay na ito. Para naman sa professional work naman, kapag may mga professionalized naman tayong mga trabaho, teacher, guru, ang hindi lang kasama dito sa PRC ay ang ating mga abogado. Pero lahat po ng ating mga professionals, lahat po ng may mga lisensya at nakakapag-board exam ay under po sa Professional Regulation Commission. Sila ang nangangasiwa at sumusubaybay sa mga gawain ng mga manggagawang profesional upang matiyak ang kahusayan sa paghatid ng mga serbisyong profesional sa bansa. Mula sa mga accountant, teacher, plumber, engineer, lahat ng ito, sila ang naniniguro na ang mga mabibigyan ng mga lisensya ay talagang mga karapat-dapat at may kakayahan na tunay. Sila ang nagtitiyak na ang ating mga professionals ay professionals talaga. They are experts at what they do. At syempre, ang nagtitrain, ang namamahala sa mga higher education institutes po na higher education institutions na nagtitrain sa ating lakas paggawa. Kumbaga, mula sa ating basic education, mula sa elementary, high school, junior high, senior high, kapag gusto ng kabataan na pumunta at mag-higher education, ang may bantay, ang namamahala dito, ang nangangasiwa nito ay, syempre, ang Commission on Higher Education. Ito po ang nangangasiwa sa mga gawain ng pamantasan at kolehiyo sa bansa upang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa mataas na andas o collegiate or university level na mga university natin. Kumbaga, ano ang tinuturo sa ating mga curriculum, paano sila itinuturo, lahat ng ito ay pinangangasiwaan ng ating Commission on Higher Education. Kumbaga, ang unang dalawang ahensya pinag-usapan natin, ito ang dalawang ahensya na nagbabantay sa mga nagtatrabaho na sa sektor ng paglilingkod at sa iba pang mga sektor actually. At ito namang tatlong itong TESDA, PRC at SHED, sila naman ang nagre-ready para sa mga manggagawa na papasok sa sektor ng paglilingkod at iba pang mga sektor na nangangailangan ng mga may kakayahan na
mga tawag nito, may kakayahan na mga manggagawa. Ngayon, ito ang mga ahensya na kaugnay ng sektor ng paglilingkod. Ngayon, ano yung mga batas mismo na ating pinag-uusapan o ating pag-uusapan na kaugnay mismo sa sektor ng paglilingkod? Unang-una sa lahat, itinakda na po mismo, inilagay, klinaro, sinama po mismo sa 1987 sa pambansang konstitusyon, sa konstitusyon ng Pilipinas, ang katarungang panlipunan at karapatang pantao, lalong-lalo na sa paggawa. Ito ay makikita natin sa Article 13. Mali po yung nasa papel ko. Babaguhin ko na lang po yan. Article 13, Section 3 ng 1987 Constitution. Sa Article 13, ang katarungang panlipunan. Yan, baguhin natin. Nasa Article 13, Section 3 ng 1987 Constitution, ang mga importanteng bagay na kailangan nating tandaan kapag tayo ay pinag-usapan natin ang sektor ng paglilingkod or sa paggawa in general. Mabasahin ko ito sa inyo. Ito, sa Section 3, ito ay nakasulat siya in English, pero meron ding Filipino version ng ating 1987 Constitution. Dapat magkaloob ang estado ng lubos na proteksyon sa paggawa sa lokal at sa ibayong dagat. Ibig sabihin, may organisado at di-organisado at dapat ipagpatuloy ang puspusang employment at pantay na pagkakataon sa employment para sa lahat. Dapat nitong garantiyahan ang mga karapatan ng mga manggagawa sa pagtatag ng sariling organisasyon, sama-samang pakikipagkasundo at negosasyon, mapayapa at makakaugnay na pagkilos, kasama ang karapatang magwelga ng naaalinsunod sa batas. Dapat na may karapatan sila sa katatagan ng trabaho, sa makataong mga kalagayan sa trabaho, at sa sahod na sapat ikabuhay. Dapat din silang lumahok sa mga proseso ng pagbabalangkas ng patakaran at desisyon na may kinalaman sa kanilang mga karapatan at benepisyo ayon sa maaaring itadhana ng batas. Dapat itaguyod ng Estado ang prinsipyong hatiang pananagutan ng mga manggagawa at mga employer at ang preferensyal na paggamit ng voluntaryong mga pamamaraan ng pagsasaayos sa mga hidwaan, kabilang na ang konsilyasyon. Dapat ipatupad ang pagtalima rito sa isa't isa upang maisulong ang katiwasayang industrial. Dapat regulahin ng Estado ang ugnayan ng manggagawa at mga employer dahil sa pagkilala ng karapatan ng paggawa, sa karampatang kaparte nito sa mga bunga ng produksyon at sa karapatan ng mga negosyo sa makatwirang tubo sa mga pamumuhunan at sa paglawak at paglago. Medyo malalim, medyo magulo ang pagkakausap, pero tignan natin ang mga importante o mahalagang punto na mula dito sa section na ito. Una, may obligasyon ang Estado na protektahan ang lahat ng manggagawang Pilipino. Hindi pwedeng maabuso ang kahit na sino mang manggagawang Pilipino dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Manabang pirmi ang Estado, ang Pilipinas, ang gobyerno sa Pilipinas pag may naargabyadong manggagawang Pilipino. At na obligasyon rin ng Estado ng Pilipinas na tiyaking may trabaho at pantay ang oportunidad para sa lahat. Kung sino man ang may gustong magtrabaho, may oportunidad na sa kanya mapunta ang trabaho. May trabahong mapupuntahan at pantay ang oportunidad para makapasok sa mga trabahong ito. Ngayon naman, kung ikaw naman ay isang manggagawa, karapatan, nilalapat po mismo sa ating konstitusyon na may karapatan ang mga manggagawang bumuo ng mga workers union. Magkakasama ang mga manggagawa upang
makausap o makipag-usap sa mga may-ari ng kumpanya. Kumbaga, may bargaining po na pwedeng mangyari. Kung hindi na sila payag o hindi na maganda ang kanilang working conditions, pwede silang magreklamo or pwede pa rin naman silang magwelga. Pero sa mapayapa na pamamaraan. May karapatan ang manggagawa na magwelga ng mapayapa kung kinakailangan, kung hindi na sila pinapakinggan o sabihin na natin matigas ang ulo ng kanilang mga employer. Meron din dapat karapatan rin ng isang manggagawa na magkaroon ng makataong lugar at kondisyon sa trabaho. Kung ganito lang, sabihin na natin, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang pabrika, hindi pwedeng sobrang init sa pabrika na pwedeng itong magdulot ng sakit sa ating manggagawa. Dapat makatarungan ang kondisyon sa trabaho at sapat na sahod. Karapatan ng manggagawa na magkaroon ng sapat na sahod na kaya po nilang ikabuhay. Ngayon, parte rin sa mga ipinupunto ng saligang batas ay para sa ating mga manggagawa, merong dapat pagtutulungan ang ating mga manggagawa at ang mga may-ari ng negosyo. Ang gusto ng gobyerno ay maayos na pamamaraan ng pagreresolba ng mga problema sa pamamagitan ng diskusyon. Kumbaga, diskusyon at maayos na hindi na ng kaso-kaso. Pero kung meron mang magkaroon ng kaso, handa ang ating pamahalaan na natulungan ang ating mga manggagawa. Ngayon, ang pinakamalalim na tungkulin ng ating estado o ng ating pamahalaan ay siguraduhin na patas ang relasyon ng manggagawa at may-ari ng negosyo. Hindi pwedeng nakakalamang ang ating mga may-ari ng negosyo. May risk naman. Sila ang namuhunan, sila ang nagrisko ng sarili ng pera. Pero dapat patas ang relasyon ng manggagawa at may-ari ng negosyo. Silang dalawa ay nakaka-benefit at walang nalalamangan po. Yan ang naka-inscribe na mismo, nakatatak mismo sa ating konstitusyon. Na merong karapatang pantao ang ating mga manggagawa at proprotektahan ito ng Estado. Kinakailangang i-honor ito ng ating mga kumpanya na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Kaya in-institutionalize mismo, naka-institusyon na po mismo kung ano ang mga pwedeng mangyari, kung ano ang mga guidelines natin sa Labor Code of the Philippines. Papakita ko lang po sa inyo. Ito mismo, ang Labor Code of the Philippines. Medyo hinanap ko pa po yan, pero meron pong Kaya po nabanggit po dito na renumbered kasi naka-renumber na po siya dahil may inamyendahan na po ito ng Republic Act number 6727 at ng marami pang mga batas actually. Pero isa sa mga pinaka-significant na amendments sa Labor Code of the Philippines. Ngayon, sa Labor Code of the Philippines, ang Labor Code of the Philippines, ito po ang nag-i-institutionalize ng lahat po ng mga guidelines sa paggawa o sa pagtatrabaho dito sa Pilipinas. Kumbaga, ano ang mga benefits, ano ang mga responsibilidad ng isang employee, ng employer, at ng lahat ng mga kaakibat nito. Ngayon, sa yung RA 7627, ito yung nag-amyenda sa Presidential Decree 442. Kumbaga, tinatag ang Labor Code of the Philippines sa pamamagitan ng Presidential Decree number 442. Tapos, inamyendahan ito sa pamamagitan ng Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act. So, kumbaga, sa 7627, nagkaroon ng minimum wage. Itinakda nito ang minimum wage para sa iba't ibang sektor ng industriya, kasama ang non-agricultural, agricultural, retail sectors
base sa mga bilang ng empleyado at takunang kita ng kumpanya. Kumbaga, ang ating mga manggagawa sa iba't ibang sektor ay nilagyan. Kumbaga, klinaro, ito ang minimum wage ng mga trabahador para sa na to. Ngayon, kasama rin sa Labor Code of the Philippines ang mga sumusunod na mga pay. Ngayon, hindi maganda po na kayo ngayon pa lang, kahit grade 9 pa lang kayo, kumbaga aware na kayo na meron ito, pasok ito sa batas para hindi po tayo madaya. Kasi as much as we want to, meron pa rin namang mga madadayang employers. Pero ito, institutionalized po ito mismo. Nasa batas po ito. Ayon sa Labor Code of the Philippines, ito yung mga benepisyo, mga kinakailangan, mga bagay na dapat ay natatanggap ng ating mga trabahador o manggagawa. Una, holiday pay. Kapag may holiday, dapat nakakatanggap po sila na sahod. Actually, double pay. Kapag ni-require ka daw po na magtrabaho para sa isang holiday o pag non-working holiday at required ka magtrabaho, times 2 po yan. Tapos kapag kunyaring kailangan mo magtrabaho during araw ng pahinga, Monday to Friday ang regular, pero kailangan mo mag-extend. Magsa-Saturday kayo. Meron dapat karagdagan na premium pay. At sa mga special days, kung kunyari special working holiday, meron din dapat yung dagdag na bayad. Isa rin, kapag may overtime, pag lagpas na po sa 8 hours, dapat meron itong overtime pay. Ito ay 25%. Kumbaga, ilang oras ang extension mo, 1.25 yun. Dapat. 1.25. So, kung oras mo ay ganito, in 8 hours, ito ay may overnight pay. Para rin sa mga night shift, para rin sa mga tao, sa mga ating mga manggagawa na nasa night shift, kumbaga, ang kanilang trabaho ay mula alas 10 hanggang alas 6 ng umaga, dapat meron din silang night shift differential. Ang nakatakda sa ating labor code ay 10%, kung hindi ako nagkakamali, 10% na mas mataas ang kanilang sweldo. Ngayon, para naman sa ating mga manggagawa, na kunyari, mga nasa hotel, nasa mga restaurant, kung nakaano kayo, meron po yung tinatawag na service charge. Kumbaga, iba pa yung bayad mo para sa mismong yung binili, at meron pang kadagdagan na service charge. Minsan 10% ng binili mo. Yung 85% nung nakolektang service charge, dapat mapunta po yun sa mga manggagawa. Dapat po yun mapunta sa mga servidor, sa mga chef. Dan po papasok yung service charge. Ako, naalala ko yan na ang binili ko lang ay 400 worth na pagkain. Pero dahil may 10% service charge, 40 pesos ang nadagdag sa aking pagkain. Ngayon, yung 85% ng 40 pesos, which is, kakalculate ko, andito yung calculator, ang 40 pesos times 0.85, yung 34 pesos nun, dapat mapadpad po yun sa mga serbidora, mga chef na nandoon sa restaurant na yun. Yan yung service charge. Ngayon, para naman, karapatan rin ng mga manggagawa na magkaroon ng service incentive leave. Sa bawat taon na nakapagtrabaho sila, entitled po ang mga manggagawa for 5 days of leave. Leave with pay po yun. Ibig sabihin, pwede silang umabsent, hindi pumasok, pero may sweldo po sila doon. Kumbaga, yun yung pasok sa service incentive leave. Ngayon, so kumbaga syempre, nakapagtrabaho ka, kapag kunyaring kinakailangang mawala, kumbaga nagkatanggalan na, or meron dapat bayad sa paghiwalay sa trabaho or separation pay. Kung kunyari ikaw ay nag-resign, o ikaw ay natanggal sa trabaho dahil nagkaroon ng kaguluhan mismo, kumbaga bumaba o bumagsak ang negosyo, required po na magkaroon ng separation pay.
ito ay kung siya ay nahiwalay sa trabaho dahil sa mga kadahilan ng naaayon sa Article 297 at 298 ng Labor Code. Pero, kung ang manggagawa mismo ay naggawa ng kalokohan, may kasamang krimen, pagpapabaya sa tungkulin, hindi gumagawa ng trabaho, pandaraya, paggawa ng krimen, at iba pang dahilan na hindi na karapat-dapat, hindi na po sila entitled po sa separation pay. Pero kung ikaw ay tinanggal dahil nalulugi ng negosyo o ikaw ay nag-resign, ikaw ay entitled sa separation pay. Para naman sa mga nagtatrabaho na nakalagpas na, matagal na nakapagtrabaho at magre-retire na, entitled po ang ating mga manggagawa na magkaroon ng retirement pay. Pwede na pong mag-retire ng 60 at mandatory nang mag-retire by 65. Ngayon, makukuha itong retirement pay kung nakapaglingkod po sila ng hindi bababa sa 5 taon. Ibig sabihin, kahit na pumasok ka ng 55 years old, pagtungtong mo ng 60, pagtungtong ng 60 ay magre-retire ka na, entitled ka na agad sa retirement pay. Yan po yun. Hindi bababa sa 5 taon ay maaaring magretiro at may karapatan sa retirement pay. Ngayon, ito yung mga pay o mga karagdagang bayad, maliban pa to sa sweldo, merong minimum wage, may minimum wage at kasama doon yung mga karagdagang pang mga pays at compensation sa iba't ibang mga sitwasyon. Ngayon, may mga dagdag pa tayong mga batas. Ito yun. Ito yung mga batas na nagdadagdag ng mga karapatan, mga nagdadagdag ng incentives para sa ating mga manggagawa. Hindi lang ito basta sa sektor ng paglilingkod, maaring rin ng mga trabaho na nasa sektor ng agrikultura, at ng ating mga sektor ng agrikultura at sektor ng industriya. Yung mga nasa negosyo. Yung mga kung ikaw magsasaka, syempre ikaw ang kita, hindi ito papasok dyan. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho para sa isang kumpanya, dapat sinusunod po ito ng ating mga kumpanya. Ngayon, para sa ating mga kababaihan, kapag sila ay nagdadalang tao, sila ay entitled sa maternity leave. Ang nandito po, ang alam ko po ay 60 days. Pero sa iba po, ang alam ko na bago na po yan, mga around 105 days. Mas marami na pong araw para po sa ating mga naka-maternity leave. At kasama ang kabayaran na 100% ng arawang sahod. Ito ay leave with pay. Hindi ka pumapasok sa trabaho pero binabayaran ka. Ngayon naman, para naman sa mga may asawa naman, so sila naman ang nagtatrabaho, sila naman po ang naka-paternity leave. Nagbibigay ng 4 na araw na leave para sa mga lalaking empleyado kapag nanganak ang kanilang legal na asawa. So, kapag nagbubuntis ang babaeng manggagawa, entitled po sila for maternity leave. Kapag nanganak naman ang kanilang asawa, ang lalaki naman ay entitled for paternity leave. Ngayon naman, sir, paano yan? May mga single parent. Sila po ay may karagdagang leave o meron na pong leave na para sa kanila. Para sa mga solo parents po natin, pwede po silang mag-parental leave. Yan po ang kasama dyan. So, may parental leave para sa mga solo parents. Ngayon, kasama na rin po mismo sa 9262, sa RA 9262, pwede pong magkaroon ng, kunyari, merong mga biktima, kung merong mga biktima ng pang-aabuso, whatever it is, whether it is in the workplace o kahit sa labas ng workplace, kung sila po ay biktima ng pang-aabuso, entitled po sila for leave. Pwede po silang, especially sa mga babae, entitled po sila na mag-claim
ng leave, lalo na sa mga babaeng biktima ng physical, sexual o psychological na pang-aabuso. Sila po ay entitled para po sa leave na yan. Ganun rin, para rin sa mga kababaihan, pwede rin po, kung kunyari may mga gynecological disorders na kinakailangan po talaga, pwede po silang mag-file ng leave para sa mga ano na to. Given na meron pong medical certificate or doctor's certification itong mga kababaihan na ito na mag-leave o hindi mo na magtatrabaho para sa kanilang katawan. Ngayon, hindi mo na magtatrabaho dahil sa kanilang gynecological disorders. Ngayon, ito rin, parte rin, isa rin sa mga hindi madalas tinatawag na bonus, pero ayan, pasok sa mga bonus, yan ay ang 13th month pay. Yan. Yan po ay parte ng PD5, yan po ay in-institutionalize ng PD 851. Kumbaga, lahat ng mga rank and file employees na nagtatrabaho sa isang kumpanya na hindi bababa sa loob ng kumbaga lahat ng nagtrabaho within 1 year ay makakatanggap ng 13-month pay. Kailangan magbigay ang mga employer ng 13th-month pay sa lahat ng rank and file employees na nagtatrabaho ng hindi bababa sa isang buwan sa loob sa isang taon. Kumbaga, kung nakapasok ka within that year, at nakapag-isang buwan ka na, entitled ka na actually for a 13-month pay. Pero at the end of the year pa yun. Meron din dapat in-institutionalize rin na ang ating mga manggagawa ay pasok sa isang employees compensation program. Kung kunyari, merong pong mga manggagawa na nagkasakit, nagkaroon ng pinsala, or worse, namatay dahil sa trabaho, kinakailangan na compensated po ang pamilya na maiiwanan o maaapektuhan. Kumbaga, if it's in the line of work, kinakailangan po na i-compensate ng ating mga kumpanya ang kanilang mga employee o ang pamilya ng employee na mismong kumbaga kung kanino nangyari ang problema. Mayroong employees compensation program dapat ang lahat ng ating mga kumpanya. Ngayon, kasama rin, parte rin ng proteksyon para sa ating mga manggagawa ang mga benepisyong ito, itong mga social health. Nabanggit na natin ito nung third quarter, dapat mayroong itong PhilHealth, SSS at Pag-ibig, yan po ay mga institutions para mga insurance programs po yan, mga insurance programs na para maprotektahan o mabigyan ng social benefits ang ating mga manggagawa. PhilHealth para po sa ating health, sa mga pangangailangang medical. Ang SSS para po sa social benefits, pension, kung may mga nagtatrabaho na po tayo, mga lolo at lola na nagtatrabaho dati, ito, isa sa mga pension fund po ang ating SSS. Maging rin po ang Pag-ibig, mutual fund system para sa pag-iimpok at pabahay na suportanto ng mandatory contributions mula sa employer at empleyado. Itong PhilHealth, SSS at Pag-ibig, yan po ay mga kaltas sa kanilang sweldo. Kaltas sa mga sweldo ng manggagawa. Pero required po ang ating mga kumpanya, ang ating mga employers na tapatan kung magkano ang kinaltas mula sa mga manggagawa. Kumbaga meron silang contribution. Nagko-contribute rin sila. Binabawasan ng ating sweldo, pero tinatapatan, minamatch ito ng ating mga employer. Yan ay mga proteksyon pa sa ating mga manggagawa. So kumbaga, itong lahat ng ito, maraming mga batas, codified po ang lahat ng mga benepisyong ito sa Labor Code of the Philippines. Sinimulan natin, kumbaga, itong saligang batas, inilatag niya po sa atin kung ano ang mga karapatan ng ating mga manggagawa. Lahat naman ng mga kinakailangang benepisyo at responsibilidad ng ating mga employer ay nakalatag sa Labor Code of the Philippines. Pagkatapos, marami pa tayong mga karagdagang batas na nagdadagdag ng mga benepisyo at mga securities
para po sa ating mga manggagawa. So 3 levels siya. Codified mismo siya sa ating codified sa ating saligang batas ang karapatan ng manggagawa, lahat ng mga responsibilidad para sa ating mga manggagawa ay nasa Labor Code of the Philippines, at ang lahat ng mga karagdagan at mayroon pa tayong iba't ibang pang mga batas na nagdadagdag ng benepisyo para sa ating mga manggagawa. Ngayon, isa sa mga ngayon, halos umiikot na tayo sa ating mga manggagawang Pilipino. Ang sektor ng paglilingkod ay umiikot at nabubuhay dahil sa ating mga manggagawa. Pero isa sa mga malaking hamon isa sa mga matinding issue na kinakaharap ng ating mga manggagawang Pilipino ay ang kontraktualisasyon. Ano ibig sabihin nito? Kumbaga, hindi ka pa permanente sa trabaho. Kapag na-permanente ka sa trabaho, lahat ng mga nabanggit natin kanina na mga benepisyo na yan ay required na ibigay sa iyo ng ating mga employer, ng ating mga kumpanya. Pero, habang hindi ka pa permanente, habang ikaw ay contractual pa lang, hindi po tayo required. Hindi, nahulog na, nahahanapan ng butas na hindi po maibigay ang mga tamang benepisyo para sa ating mga manggagawa. Ngayon, minsan, kumbaga ang technique, umaabot ng 5 buwan o 6 na buwan. Kumbaga, yun yung tinatawag nilang probationary pa. Ibig sabihin, magtatrabaho ka, meron kang sweldo, totoo. Pero yung mismo job security mo, ang job security ng mga manggagawa ang hindi sigurado. Bakit? Kumbaga, kung hindi na nila kaya, pwede ka nilang hindi i-renew. Ang mga benepisyo, hindi pa agad required na ibigay sa'yo dahil sa ito ay nagbabago-bago kasi, marami kasing mga polisiya na at pinapasok, ginagamit rin kasi nila yung loophole ng labor-only contracting. Pwede po kasi yun. Kumbaga, nakapasok siya sa Kodigo ng Paggawa or Labor Code of the Philippines, yung labor-only contracting. Kumbaga, ang nangyari, itong mga agency, sabihin na natin, ilagay na lang natin na, kunyari, itong malaking tindahan na ito, meron silang lalapitan na agency. Kumbaga, itong malaking kumpanya, kunyari, sabihin na natin, hindi ko sinasabi pero sabihin na natin SM, malaking tindahan, pasok sila, nasa sektor sila ng paglilingkod. Ngayon, hindi pwede naman, kapag sila ang nag-direct hire, sila mismo ang naghanap ng mga trabahador o manggagawa, required sila na bigay. Pag na-hire sila, ibibigay ang mga benepisyo na nakapaloob sa labor code at sa mga iba't iba pang mga batas. So, ang nangyayari ganito, imbis na si SM ang maghahanap ng trabahador, maghahanap sila ng agency na maghahanap ng mga trabahador. Ito yung mga labor agency na sasabihin nating labor only contracting. Naging ahente lang yung nasa gitna. Ito si SM, ito si agency, ito ang manggagawa. Ang nangyari si SM ay naghahanap ng agency na labor lang ang kinukuha nila mula sa agency na ito. So hindi sila required na magbigay ng benepisyo. Yan ay hindi labag sa layunin ng Kodigo ng Paggawa or Labor Code of the Philippines. Hindi siya, kumbaga, nahanapan ng loophole. Loophole siya. Ang contractualisasyon ay loophole that is yet to be closed by additional laws about labor. Ngayon, isa sa mga pinaka, kumbaga, ito ay isa lang sa reiteration po ito ng naka-establish na sa
naka-establish na sa saligang batas natin. Pero in the general scheme of things, ang ating International Labor Organization, ito ang ina-outline nilang mga karapatan ng ating mga manggagawa. Regardless kung saang bansa man. Una, karapatan na sumali sa mga unyon ng walang pakikialam. Ibig sabihin, kung kayong lahat ay magkakatrabaho, pwede kayong magsama-sama bumuo ng organisasyon na magiging collective, na pwedeng makipagnegosasyon sa inyong mga may-ari. Yan yung karapatang makipagnegosasyon ng kolektibo o collective bargaining. Kung kailangan nyo na mas mataas na sweldo, hindi lang ikaw ang pwedeng hindi lang ikaw ang pwedeng makipag-bargain. Pwede po kayong makipag-bargain through the union. Bawal. Ang sunod, karapatan ng mga manggagawa na karapatan o pagbabawal sa sapilitang trabaho or forced labor. Hindi na po pwede ang alipin. Hindi na po pang-aalipin o mababang sweldo. Pagbabawal rin, karapatan rin. Meron din, sinasabi ng International Labor Organization ang pagbabawal sa child labor at pagtatakda ng minimum na edad at kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga kabataan. So, paano yung mga child actor, child actress? Paano yun? Sila ay may pagtatrabahong may kondisyon. Meron silang, kumbaga may special permit sila or may special sila ay under regulation. Under the regulation of DOLE. Meron silang DOLE special permit. Pero, ang batang walang ganon, hindi pwedeng magtrabaho. Pagbabawal sa child labor. Meron din, karapatan ng mga manggagawa ang pagkakapantay-pantay at walang diskriminasyon sa trabaho. Kahit anong klaseng diskriminasyon po ito, hindi lang po basta sa sex, hindi lang po basta sa gender, hindi lang po basta gender discrimination, hindi lang po basta religious discrimination, bawal po ang lahat ng yan. Dapat pantay-pantay ang lahat sa trabaho. Kaligtasan at siguraduhan sa lugar ng trabaho. Hindi pwedeng mayroong mga delikadong trabaho, totoo. Pero hindi pwedeng palaging delikado. Dapat naghahanap po sa loob ng trabaho, merong seguridad, kaligtasan, safety against physical injuries po sa ating mga nagtatrabaho. Kaya merong iba't ibang mga occupational safety boards sa iba't ibang bansa. Kung narinig nyo na yung OSHA, yan yung dapat na, kumbaga lahat ng bansa kabilang ng Pilipinas ay dapat nagsisiguro na ligtas ang pagtatrabaho ng mga manggagawa. At katulad nito, dapat may sapat na sweldo para sa makataong pamumuhay. Silang lahat ay kumbaga, ang wages ay livable. Kaya nating mabuhay mula sa sweldo na ito. Ito ay mga pundasyon. Itong mga in-outline po natin na mga karapatan ng mga manggagawa ay pundasyon sa isang makatarungan at ethical na kapaligiran sa paggagawa or working environment na dapat pagsikapang makamit ng ating bansa at ng lahat ng mga bansa. So, yan ang ating napag-usapan na natin ang mga konsepto na kaloob sa sektor ng paglilingkod. Napag-usapan natin ano ang sektor ng paglilingkod. Kumbaga, nung nakaraang video, napag-usapan na natin ano ang sektor ng paglilingkod, ano ang mga subsektor o mga industriya na kasama sa sektor ng paglilingkod, ano ang mga kalakasan at hamon ng ating sektor ng paglilingkod. Kasama na rin ang mga ahensya na tumutulong sa sektor ng paglilingkod, kasama na rin ang mga batas. Napakarami po ng mga batas na tumutulong o nagsisigurado ng kapakanan ng ating mga manggagawa sa sektor ng paglilingkod. Lahat ng ito ay para sa sektor na nagbibigay sa atin ng serbisyo. Hindi man tangible ang binibigay sa atin ng sektor ng paglilingkod, isa naman po sila sa mga may pinakamalaking kontribusyon sa
pag-unlad o sa ekonomiya ng Pilipinas at isa rin sila sa mga major factor na nagbibigay sa atin ng pambansang pag-unlad. Isa sila sa mga major contributors ng ating pambansang pag-unlad. So yun na lamang po. So ito ang ating napag-usapan. So ito yung part 2, mahulog na part 2 ito. Yung huling video, pwede po ninyo itong panoorin. So yun na lamang. Sa mga susunod na araw ating pag-uusapan. Itong sektor na ito ay hindi masyado na pag-uusapan kasi hindi masyadong formal. Hindi siya pasok sa ating mga naunang sektor, pero ito ay importante pa rin. Hindi siya nabibilang, pero hindi siya nabibilang sa ating GDP at GNP. Pero ito yung background. Ito yung background sector na tumutulong sa bawat parte ng ating buhay. Pag-uusapan natin na susunod ay ang informal na sektor. Pagkatapos ng informal sector, let's go global. Ating pag-uusapan naman ang panlabas na pangangalakal. Yan na yung 6. So mapupunta na tayo, natapos na natin ang 4 sa 6 na mga key topics na pag-uusapan natin sa Araling Panlipunan 9. Pinag-usapan na natin ang konsepto ng pambansang pag-unlad, sektor ng agrikultura, sektor ng industriya, at ngayon, natapos natin ang sektor ng paglilingkod. Ang susunod na pag-uusapan natin, informal sector at ang pambansa at external trade or panlabas na pangangalakal. Yan na lamang po. So, yun na lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.